mangyari sa amin tong lubang to. Kayong mga aswang ang bahala sa nayo ng waling-waling. Akala mo talaga may laban ka sa akin? Bagito ka pa. Kailangan mo pang pumatay ng sandamakmak na aswang para matalo mo ko. Hindi. Dahil ngayong gabi, kayo ang kauna-unahang magiging barbecue aswang sa buong kasaysayan ng lahi nyo. Etong sa inyo! Magandang araw sa inyo mga kayanggaw, lalo na sa mga voice actors na magbibigay ng buhay sa kwento ko ngayong araw. May mga ginagawa tayo sa buhay na masasabi nating tawag ng responsibilidad pero kakaiba ang nadatnan ko sa nayon ng waling-waling. Dahil ang alok na kabutihan ay muntik nang mauwi sa aming tiyak na kamatayan. Ako, si Sister Carla, at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Sister, malayo pa ba tayo sa nayon ng waling-waling? Oo, malayo pa. Grabe na. Buti na lang talaga may sumundo sa atin sa Karamata. Malayo nang nilakbay natin. Parang lulubog na yung araw, hindi pa rin tayo makakarating. Hindi pa ba natin pagpapahingayin yung kalabaw? Ewan ko nga kay kuya kung kailan tayo hihinto eh. Siya lang naman ang nakakaalam kung paano magpatakbo ng Karamata. At siya lang din ang nakakaalam kung hanggang saan ang kaya ng kalabaw niya. Huwag po kayo mag-alala, sister. Pagdating po natin sa unang batis, hinto po muna tayo bago natin ipagpatuloy ang paglalakbay natin papunta sa nayon. Siguro naman nasagot na yung katanungan mo. Kung sabi nitong si kuya na nagpapatakbo ng Karamata, magpapahinga ang kalabaw sa unang batis. Opo sister, akala ko po kasi paglalakarin natin yung kalabaw na yan buong gabi. Tatlo pa naman tayo yung sakay nun. Malamang nabibigatan na rin siya. Nako, wag mo mamaliitin itong malakas naming kalabaw bata. Walang-wala yung bigat nating tatlo kung tutusin. Grabe kayo yung hayop na to, parang hindi napapagod. Kaya nga kasangga namin itong magbubukid at magsasakay. Sa bagay. Malapit na din tayo sa batis kaya makakapagpahinga na rin itong kalabaw ko. Mabuti naman kung ganun. Yun nga pala, Sister Carla. Ano yan, Bobby? Nagtataka lang ako. Bakit ka po nagmadre? Sa ganda mong yan. Sure ako makakapangasawa ka ng mayaman yan. Iba talaga Bobby pag ang Diyos na ang gumalaw. Dati nga hindi ko lubos maisip na magmamadre ako eh. Kasi alam mo naman, may boyfriend ako ng mga panahon yun. Sister, bata, nandito na pala tayo sa may batis. Ay, salamat sa Diyos, makakapagpahinga na rin tong butihing kalabaw. Naku, halabog niya talaga ang araw. Ano kaya kung dito na lang tayo magpalipas ng gabi? Nako, sister, sa lahat ng pwede mong gawin, yan ang bagay na hindi mo pwedeng gawin dito. Hindi ko maire-rekomenda dahil mukha lang tahimik ang lugar na to pero sa kabila ng lahat, mapanganib ang lugar na to lalo na kapag kagabi. Anong ibig mong sabihin? May mga nilalang na hayok sa laman na nagmamasid lang sa kasulok-sulukan ng lugar na to. Ha? Mga hayok sa laman? Ibig mo sabihin, kuya, may tribong kanibal dito? Yung kumakain ng tao? Hindi naman sa ganun, pero sabi kasi ng mga nakakatanda sa amin, sila daw yung mga nilalang na may wangis ng tao sa umaga pero nagbabago ang anyo tuwing gabi. Oo. Narinig ko nga rin yung kwentong yan. Ang tawag dito sa amin sa kanila ay bangkilan. Bangkilan? Mag-iingat ka sa mga nilalang na yon. Mapanlil lang ang anyo nilang kagandahan. Wala, katakot naman pala dito, sister. Isipin mo, tignan. Malalaman mo naman kung aswang ang kaharap mo o hindi. Talaga? Paano? Tumingin ka sa kanilang mga mata pagka nag-uusap kayo. Malalaman mo kung aswang sila dahil nakabaliktad ang kanilang mga mata. Alam nyo, hindi naman sila makakalapit sa inyo kung malakas ang pananampalataya nyo sa Diyos. Naku sister, yung iba sa kanila nagtatrabaho mismo sa kapilya.
hindi epektibo ang dasal sa mga laban sa kanila. Sus, hindi naman ako naniniwala dyan. Sige po, itatali ko na lang muna tong kalabaw ko dito. Didistansya muna ako sa inyo ha. Naiihi na rin po kasi ako Tawag na kalikasan. O sige na, huwag mo na kami isipin, Bobby. Dito lang naman kami. Sige alis na muna ako, sister. Ilang araw kaya tayong mananatili dito, sister? Hindi ko rin alam kasi ang sabi, kailangan nating hintayin yung iba pa nating kasamahan papunta dito Tayo lang pinauna dito para maihanda natin yung lugar para sa iba pang darating. Ganun ho ba? Sigaw yun Parang yung Kuyang Karumata yun Naku. Tapos, aksidente ako napadaan dito. Malay ko ba umiihi yan? Ano ka mo? Hinahabol ka? Ganun pala itsura ng baboy ramo sa personal? Ibang-iba sa mga nakikita ko sa picture. Baka may nagawa kayong ikinagalit ng baboy ramo. Hindi naman kasi sila atake kung hindi nyo sila sinaktan. Teka, ikaw lang ba mag-isa? Marami kami. Hindi ko nga lang alam kung nasaan yung mga kasamaan ko. Nagkaiway-hiwalay kami Nako, malamang sa malamang, hindi na kayo magkakakitaan ng mga kasama mo ngayon. Madilim na ang paligid at saka isa pa, maraming puno dito. Mas lalo ka na maliligaw kung maglilibot ka. Tama si Kuyang Karumata. Mabuti pa, sa amin ka na lang muna sumama. Para naman may makasama ka. Delikado sa'yo na mag-isa. Hindi ka pa naman taga rito. Ayos lang ba? Ayos lang. Mas delikado sa yung mag-isa. Tingnan mo nga yung damit mo. Ang dumi-dumi mo na. Sa palagay mo ba may iba ka pang mapupuntahan? Kasi baka magwala na naman to si Kuya. Galit pa naman siya sa akin. Hindi. Pasensya na kung nasigawan kita kanina. Nagulat lang talaga ako tapos bigla akong sumulpot. Pasensya na talaga. Kung minsan talaga ang hirap kong kalmahin ang sarili ko Pasensya na rin kung nagulat kita. Ayun naman pala Ayos naman pala kay Kuya Karumata kaya sumama ka na lang sa amin. Maraming salamat talaga sa inyo ako nga pala si Rafael. Ano nga palang pangalan ninyo? Ako nga pala si Carla. Pero Sister Carla ang tawag nila sa akin kasi kita mo naman, madre tayo
Ako naman si Bobby. Isa akong sakristan. Ikaw naman Kuyang Karumata. Anong pangalan mo? Rodrigo ang pangalan ko, pero doon sa nayo namin, Rigo ang tawag nila sa akin. Yung kasi ang binigay sa akin na palayaw ng mama ko. Kaya Rigo na lang. Masyado mahaba yung Rodrigo eh. Oh, Rodrigo ka pala. Sige, Kuya Rigo, alis na tayo ha. Pag pinatagal pa natin to pag-uusap natin dito, baka mas lalo tayong gabihin sa daanan. Oo nga. Mabuti pa nga bumalik na tayo doon sa may batis para makapaganda na tayo ulit sa paglalakbay natin. Mabuti pa nga, Rafael. Halika na. Sige. Susunod ako. Nga pala, Rafael. Sasabihan na lang kita para alam mo Baka kasi mamaya pag nagulat ka, yung sasakyan namin, Karumata. Alam mo ba yung Karumata? Parang narinig ko na yung salitang yun pero hindi ko pa talaga alam kung ano yung itsura niya. Parang kalesa yan pero kalabaw yung nagpapatakbo. 4 ang gulong niyan pero ibang-iba sa kalesa ang itsura niya. Bukas siya at walang bubong gaya ng kalesa. Okay, ganun pala. Naku, ayos lang sa akin kahit ano no. Kahit anong sasakyan pa yan, walang problema. Kamunti ka na nga kung mamatay, mag-iinarte pa ba ako? Mabuti naman kung ganun. Ang akala ko kasi kagaya ka ng ibang bakla na maaarte. Naku, hindi naman lahat ng bakla maaarte. Ayos lang talaga. Halina kayo. Magpatuloy na tayo sa paglalakad nang makabalik tayo sa batis. Ang akala namin ay tuloy-tuloy na ang aming paglalakbay sa gabing yun. Pero nang makabalik kami sa batis, ay doon namin nalaman ang tunay na aberya na siyang magdudulot sa amin ng perwisyo. Sa aming pagbabalik, wala na kaming kalabaw na nadatnan. Tanging tali lang nito na putol ang natira. Nandito na tayo. Wala, teka, ano to? Bakit ang gulo ng mga gamit dito? Tingnan nyo. Tatali ko lang ang kalabaw ko. Putol na yung tali na kalabaw mo, Kuya Rodrigo. Sino may gawa nito? Ninakawan tayo? Paano tayo makakaalis dito kung pati yung kalabaw mo nawawala, Rigo? Hindi pwede to. Yung kaisa-isa ang kalabaw na natitira sa pamilya namin. Kailangan natin mahanap yun dahil kung hindi din tayo makakaalis sa lugar na to. Masyadong malayo ang nayon dito para lakarin natin. Anak ko, paano na yan? Hanggang ngayon talaga, talamak pa rin ang nakawan ng kalabaw dito. Susubukan kong tingnan yung paligid, baka nandito lang yung kalabaw. Baka nakawala lang. Tutulong ako. Sige, dito tayo. Sister Carla, ayaw mong sumama? Susunod ako sa paghahanap nyo. Kailangan ko lang iayos yung ibang gamit at ipasok ulit sa mga lalagyan nila. Sige, maiwan po namin kayo ha. Babalik din kami kaagad. Mag-ingat kayo ha. Huwag kayo masyadong lumayo. Malas naman talaga tong gabi na to. Huwag mo namang sabihin yan. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Mahanap din natin ang nawawala mong kalabaw. Nandito lang yun. Sana nga, sister. Sana nga. Naku, itatapon ko na to. Masyado na tong gutay-gutay oh. Ang klaseng hayop yung gumawa nito. Sana hindi pa nakakalayo ang kalabaw ko kung sakali man. Kaya tayo! Hindi tayo makakalayo sa nilalang na yan. Aabutin din tayo niyan. Anong gagawin natin, Kuya Rigo? Magdasal tayo. Lalaban tayo. Ayun na! Nakalabas na siya sa damuhan!
Anong klaseng halimaw yan? Anong klaseng baboy ramo yan? Ganyan ba talaga sila kalaki sa totoong buhay? Yun nga yung baboy ramo na umabol sa amin! Ang pula ng mga mata niya. Idiretso mo sa kanya yung flashlight, Bobby! Maliksik kumilo sa mga baboy ramo na yan. Hindi pwede balikan tayo kahit sandali. Ito na. Diyos ko po, tulungan niyo ho kami. Sister Carla, Ano yan? may dala kayong asin ni Bobby, di ba? Oo, may asin ako. Akin na. Lumayo ka, demonyo ka! Bumalik ka sa pinanggalingan mo! Nagbago na naman ang tunog niya. Pinyo ang baboy ramo na yan, Rico! Parang lalaban siya. Tumakbo na lang tayo! Kita ko sa pagmumukha ni Rodrigo ng gabing yon na handa na siyang lumaban nang umaktong susunggaban na kami ng baboy ramo. Ngunit bago pa man siya makakilos, biglang may tumama na sibat sa baboy ramo na kaagad din itong ikinamatay mula sa kanang direksyon ng aming kinatatayuan. Yung baboy ramo, tinamaan na si Bat! Sa galing yung sibat na yun. Ayos lang ba kayo dyan? Saan galing yung sibat na yun? Ikaw ba ang may gawa nun? Oo, ako nga. Sino ka? Ako si Luisa. Malapit lang ang bahay ko dito, bata. Anong ginagawa niyo dito sa labas? Gabi na. Alam niyo bang delikado ang lugar na to pagsapit ng gabi? Mabuti pa umuwi na kayo. Nagkaproblema kasi kami sa daanan. Ano nga ulit ang pangalan ninyo? Luisa, Aling Luisa, may problema kasi kami. nasiraan kayo? Yung kalabaw mismo, para sa karumata, nawawala. Naku, malaking problema nga talaga yan. Gabi na, hindi niyo na pwedeng halughugin ang lugar na to sa ganitong oras. Naku, patay tayo. Paano na to? Bakit? Wala kayong matutulugan? Wala eh. Malayo pa kasi yung nayon dito sa amin. Bakit? Saan ba ang punta niyo? Sa nayon ng waling-waling. Doon po kami patungo. Sanayon ng waling-waling? Oo, doon ang punta po namin. Naku, malayo-layo nga talaga yon kung ganon. Lumalalim na ang gabi. Kung ayos lang sa inyo, pwede kayo sa bahay ko tumuloy muna. Sa bahay mo? Oo, malapit lang bahay ko dito. Ayos lang po ba sa inyo kung makikituloy kami? Oo naman. Delikado sa inyo kung magpagala-gala na lang sa labas ng ganitong oras. Hindi natin alam kung ilang mga nilalang nakagaya niyan ang naglipa na sa kagubatan ng mga oras na to. Ano po ba yung nilalang na yan, Aling Luisa? Masyadong malaki siya para sa isang baboy ramo eh. Sa bahay ko na ipapaliwanag ang mga bagay tungkol sa mga nilalang na kagaya ng muntik nang umatake sa inyo kanina. Mabuti pa sumunod na kayo sa akin, baka abutan pa tayo ng mga kasamahan niyan. Kailangan niyo ba ng tulong sa pagbubuhat ng mga gamit niyo? Hindi. Ayos lang. Kaya na namin ang mga gamit namin. Kung gano'n, halina kayo. Hindi kaya nanakawin tong karamata ko? Wala namang kukuha niyan. Mas ayos kung gano'n. Sister Carla, Bobby, Rafael, tutuloy muna tayo sa kanyang bahay. Magpapalipas lang tayo ng gabi. Hanapin ko bukas yung kalabaw ko. Sana nga lang hindi yun nabiktima ng nilalang na kagaya niyan. Dahil kung nagkataon, wala tayong pagpipilian kundi ang lakarin ng daan papuntang waling-waling. Sana nga nakawala lang yung kalabaw. Sister Carla, ako na niyan. Oh, ito na. Maraming salamat. Nga pala, habang naglalakad tayo papunta sa bahay ko, kung hindi niyo mamasamain tatanungin ko kayo kung anong pangalan niyo. Ako si Carla, Aling Luisa. Sister Carla ang tawag nila sa akin. Sister Carla? Isa ko kasi akong madre. Madre ka? Bakit hindi ka nakasuot ng damit na pang madre? Kasi nasabi ng mga kasamahan ko na pagdating sa waling-waling na lang po ako magsusuot ng uniforme ko kasi marami daw kasing sapa na maputik na madadaanan namin dito. Pero mukhang hindi ko na masusuot yan sa ngayon. Hala, ano wala yung mga gamit mo, sister? Oo Kanina ko lang napansin nung binalik ko sa lagayan ng mga gamit na nagulo.
Ayun, pagtingin ko, nakawala yung mga damit ko. Naku, paano na yan, sister? Ayos lang. Ang importante, ligtas tayo. Ano naman kaya ang gagawin niya sa mga damit mo, sister? Yan ang hindi natin alam, pero yan yun na. Baka mas kailangan niya yung mga damit ko kung sino man siyang kumuha. Ikaw bata, anong pangalan mo? Ako po si Bobby. Isa po akong sakristan. Ikaw? Ako? Huwag mong sabihin sakristan ka rin. Ay, hindi ho. Ang totoo po niya, naligaw lang din ako. Nakahanap ako ng tulong sa grupo nila, Rigo. Rigo? Ako yun. Rodrigo po ang totoo kong pangalan pero ayoko po nun eh. Kaya palayaw ko na lang na Rigo. Yun din kasi yung nakasanayan ko eh. Sumunod lang kami sa daan na tinatahak ng babaeng nagngangalang Luisa. Ang pumatay sa baboy ramo na may mga mapupulang mata. Nang makarating kami sa bahay niya, kagad niya kaming pinatuloy. Maliit pero pulido ang tahanan niya. At mas nakakagulat pa, napakakintab ng sahig nito. Nandito na tayo, pasok kayo. Maraming salamat po sa pagpapatuloy, Aling Luisa. Wala yon, walang anuman. Ay, salamat. Ako po rin. Grabe yung araw na to. Maraming salamat, Aling Luisa. Ilalagay ko lang ho dito yung mga gamit ko, Aling Luisa. Kung ayos lang po sa inyo. Ayos lang. Medyo may kaliitan tong bahay ko ha, pero pulido naman to. Kaya paniguradong ligtas kayo dito. Wala ka masyadong gamit sa bahay mo, no? Kakaunti lang ang mga damit ko at naglalatag lang ako ng banig sa sahig pag natutulog na ako. Yung kusina ko nandun, dun banda. Ganun po ba? Maraming salamat po sa pagpapatuloy ha. Yun nga lang, maliit tong bahay ko. Mas pinili ko kasing walang bintana. Ayos lang po, Aling Luisa. Hindi mo po kailangan humingi ng paumanhin. Sige lang, gawin niyo lang komportable ang mga sarili niyo sa bahay ko. Alis muna ako. Teka, saan ho ang punta ninyo, Aling Luisa? Lalabas muna ako. May kukunin lang ako ha. Babalik din ako agad. Masyadong delikado kung ikaw lang po mag-isa. Hindi na kailangan. Ayos lang ako. Sa ilang taon ba naman na paninirahan ko dito, hindi na ako mabibiktima ng mga nilalang na yun. Sige na. Dito na kayo. Mas lalo ako mahihirapang gumalaw pag may kasama ako. Kung yan ho sa tingin ninyo mas makakabuting gawin, sige po, susundin na lang po namin. Sige na, alis na ako ha. Aling Luisa. Ano yun, Bobby? Ano po ba yung mga nilalang na yun? Ang mga nilalang na yun ay hindi tunay na baboy ramo. Isa sila sa mga matataas na uri ng aswang na naglipa na sa gubat na ito. Ang tawag sa kanila ay bangkilan. Bangkilan? Kuya Rigo, napag-usapan natin yung nilalang na yun sa daan, di ba? Hindi ko inaasahan na makakatagpo tayo ng bangkilan sa gabing to. Lalo pat malapit na tayo sa batis na yun. Mas lalong lumalakas sa mga bangkilan sa paglipas ng panahon kaya mag-ingat kayo. Lalong-lalo na ang mga naninirahan sa waling-waling. Pag nakarating kayo doon sa nayon nyo, Rigo, huwag mong kakalimutan na bigyan sila ng babala. Sige po, tatandaan ko yan. Sige, alis na ako. Habang wala pa ako, huwag niyong bubuksan ang pinto. Hindi niyo kailangan mag-alala dahil may sarili akong susi sa pintuan. Opo, masusunod po, Aling Luisa. Mag-ingat kayo rito. Sabi ni Aling Luisa, dito daw ang kusina niya. Ako, Bobby, huwag mong gagalawin yung mga gamit ni Aling Luisa. Baka mamaya palayasin tayo dito eh. Hindi ko naman gagalawin yung mga gamit niya eh. Titingnan ko lang kung may tubig ba siya. Nauuhaw na ako eh. Basta Bobby, mag-ingat ka na walang masaging gamit ha. Wala pa naman tayong pambayad pag nakabasag ka dyan. Opo, Sister Carla. Ang linis ng bahay ni Aling Luisa, no? Kahit sobrang pulido at walang bintana para maaliwalas pa rin. Wala nga lang masyadong gamit, kaya ang lawak tuloy ng espasyo. Kahit nga siguro mga upuan, wala siya eh. Pansin ko rin na kahit lamesa wala siya dito sa salas eh. Sa kusina kaya? Wala si Bobby!
Naman, batang to talaga. Bobby, ayos ka lang? Sister, Oh, ayos ka lang ba, Bobby? sister. Kasi naman sabi ko naman sa'yo magdahan-dahan ka, di ba? Nagulat kasi ako dyan eh. Pahamak talaga yan. Oo nga no. Nakaiba nga yung santong yan. Si San Miguel Arcangel to, di ba? Oo, tama ka, Bobby. Pero parang kakaiba yung itsura at forma niya. Yung San Miguel Arcangel na yan, may tinatapakan siyang baboy ramon na may pulang mata. Kaya nga ako nagulat dahil sa mapulang mata ng baboy Ramon na inaapakan niya. Siguro diboto ni San Miguel Arcangel si Aling Luisa. Kung ganun pala, malakas ang pananampalataya niya sa Diyos. Nasa mabuting kamay tayo, Bobby. Tumayo ka na nga dyan. O ano, kailangan mo ba ng tulong? Hindi na po, sister. Kaya ko na po to. Pati pala dito sa kusina ni Aling Luisa, wala masyadong gamit, no? Mukhang siya lang talaga mag-isa sa bahay na to. Yung plato niya isa lang. Isang pares lang din yung kutsara at tinidor. At saka yung baso isa lang. Yung mangkok niya nga lang, nabasag ko pa eh. Diyos ko, Bobby. O, paano yan? Hingi na lang siguro ako ng paumanhin kay Aling Luisa saka ibibigay ko na lang sa kanya yung dala kong mangkok. Pwede rin yung naisip mo. Palitan mo na lang yung mangkok niya na nabasag mo. Oo nga po, sister eh. Parang hindi naman mamahalin yung mangkok niya eh. Hindi natin masasabi. Mauna na lang po muna kayong bumalik dun sa may sala, sister. Lilinisin ko lang po itong nabasag kong mangkok. Palira talaga yung mata ng baboy Ramon na yun. Para kasi nagliliwanag eh. Oo, sige ha, dahan-dahan lang. Baka masugatan ka na naman sa bubog ng mangkok na yan. Mag-iingat na po ako sa pagkakataong to, sister. O siya, sige, alis na ako. Kagad na akong bumalik sa salas nang magpresenta si Bobby na lilinisan muna niya ang nabasag niyang mangkok. Doon kami nagpalipas ng gabi sa bahay ni Aling Luisa. At kagaya ng ibinilin niya sa amin, ay hindi kami nagtangkang buksan ang pinto ng bahay kahit panatagalan siya sa pagbalik. Pakiramdam ko mag-uumaga na. Hindi pa rin nakakabalik si Aling Luisa. Ayos lang kaya siya? Yun nga rin yung iniisip ko eh. Paano kung may masamang nangyari sa kanya sa labas? Maghintay na lang tayo sa pagbabalik niya. Kabilin-bilinan niya kasi sa atin na wag daw tayong magbubukas ng pinto hanggat hindi siya nakakabalik eh. Wala kasing bintana ang bahay na to. At saka, ang pulido talaga. Wala kang masisilipan na kahit maliit na siwang sa labas. Hindi natin malaman kung sumikat na ba yung araw. Masyado rin kasi makulimlim ang ilaw ng mga lampara sa bahay na to. Oo nga eh. Tama ka dyan, Rafael. Maghintay pa tayo ng kahit konti. Pag hindi pa siya bumalik, siguro mga 2 oras, bubuksan ko na yung pintong yan. Aalis na tayo at mag-iwan na lang tayo ng sulat sa kanya. Ay, sige. Hindi naman kasi pwede maghintay na lang tayo dito. Baka mamaya na paano na pala siya sa labas. Baka habang naghihintay tayo, kinakailangan niya na pala ang tulong natin. Tama ka dyan, Rafael. Nakalimutan mo na ba, Kuya Rigo? Ang alin? Mula kasi Aling Luisa. Napatubad niya nga yung bangkilan yun gamit yung sibat niya eh. Di ba? Baka pabalik na rin yun. Sa palagay ko, may punto din naman si Bobby, Rigo. Magtiwala na lang tayo kay Aling Luisa. Pero hindi pa rin kasi ako mapakali. Ang tagal na natin naghihintay dito. Ay nako, bigyan pa natin ng oras. Pag wala pa talaga si Aling Luisa, paglipas ng 2 oras siguro, lalabas na tayo dito sa bahay na to. At sama-sama nating hahanapin si Aling Luisa. Okay ba yon? Sige. Maghintay pa tayo. Sige na nga lang. Basta tiwala ako makakabalik si Aling Luisa ng ligtas. Hindi natin alam, inuubos na pala niya yung mga bangkilan na yun. Kung ang baboy Ramon na yun ay isang bangkilan, masyadong mahina yun para doon. Sinasabi mo bang hindi bangkilan yung pinatay ni Aling Luisa, Kuya Rigo? Hindi naman sa ganun. Pero wala kasi akong bangkilan na narinig o nakita man lang na galon kumilos. Ang isang bangkilan ay kayang salagin ng ataking yun. Maliliksi sila. Mas maliksi kaysa kay Aling Luisa, ganun ba? Kung sasabihin ko bang ang iba sa mga bangkilan ay kasing bilis ng kidlat, maniniwala ka ba? Talaga? May ganung klaseng bangkilan? Oo. Kung ganun, mayroon pala talaga silang kalabanin, no? Ang lolo ko, sa edad na 63, sa pagiging manunugis niya, ni isang beses wala pa siyang napapatay na bangkilan.
Mababang uri ng aswang, marami, pero bangkilan, wala pa talaga siyang natatalo na kahit isa man lang. Sa tuwing may nakakasagupa siya noon na bangkilan, umuwi lang siyang sugatan at ako nga po. Sorry, Luisa! Oh, nakabalik ka na. Buti naman ligtas ka. Pasensya na kung medyo natagalan ako. Ano bang nangyari dyan sa balikat mo? Parang nalapnos. Ito ba? Wala lang to. Medyo napaaway lang ako ng konti. Pero ayos lang ako. Hindi nyo kailangan mag-alala sa akin dahil kaya ko naman ang sarili ko. Medyo natagalan kaya yata ng balik, Aling Luisa. Marami ka bang nakalaban na bangkilan? Hindi naman. Nangaso na rin ako kasi ng pang-ulam. Maliwanag na pala sa labas. Oo nga eh. Kakasikat lang ng araw. Ano, tuloy na ba tayo, Kuya Rigo? Oh, alis na kayo agad. Baka gusto nyong dito na lang din muna kumain. Kasi Aling Luisa, hanapin pa namin yung kalabaw ni Rigo eh. Pero kung di namin mahanap, mapipilitan kaming maglakad papuntang Waling-Waling. Ganun ba? Aling Luisa, tanggapin mo sana to. Mangkok? Kasi po nabasag ko ng aksidente kagabi yung isang mangkok na nandyan sa inyo. Pumalit sana to dun sa nabasag ko po. Nako, wag na. Hindi ko matatanggap yan. Mas kailangan mo yan, Bobby. Ayos lang naman sa akin. Hindi ko naman masyadong ginagamit ang mangkok na yon, kaya walang problema. Ayos lang po ba talaga sa inyo, Aling Luisa? Hindi ka po ba galit? Bakit naman ako magagalit? Hindi mo naman sinasadya, kaya wag ka nang sumimangot dahil ayos lang talaga. Pasensya na kung puputulin ko muna yung pag-uusap ninyo, Bobby. Aling Luisa, maraming salamat po sa pagpapatuloy niyo sa amin dito. Pero mukhang kailangan na namin tumuloy. Kung hindi na talaga kayo papapigil, wala na akong magagawa. Mag-iingat kayo sa daan, ha? Oho, Aling Luisa. Maraming salamat po talaga. Sige po, Aling Luisa. Mauna na po kami, ha? Aming hinalughog ang kagubatan na malapit sa batis. Pagkaalis namin sa bahay ni Aling Luisa, ngunit bigo kaming makita ang kalabaw ni Rodrigo. Pinagpalagay na lang naming patay na ito. Kaya naglakad na lang kaming papunta sa nayon ng Waling-Waling. Dahil may kalayuan ito, inabot kami ng takip silim bago namin narating ang lugar. Ngunit, imbis na maligayang bati ang aming nadatnan, mga taong galit sa amin ang sumalubong. Nandito na tayo. May salamat naman. Ang sakit na ng binti ko eh. Oh, nasa na mga taga-nayon? Bakit parang wala namang tao? Oo nga, ang aga naman yata nilang natutulog. Lolo Goryo! Lolo! Nandito na kami! Kasama ko na sila, Sister Carla. Baka umalis lang lahat. Kaloko naman yata yung mga tao sa nayon na to. Grabe pagkakaisa pag umalis ang isa, sasama lahat. Parang wala yata ditong tao eh. Anong oras pa natutulog ang mga tao dito? Sa mga ganitong oras, gising pa kaya hindi ko rin alam eh. Teka lang. Dumiretso na tayo sa loob ng bahay ni Lolo. Baka may pinuntahan lang ang mga tao. Hindi kaya may nangyari dito? Nako, sana naman ligtas lang ang mga taga-nayon dito sa Waling-Waling. Alin na kayo. Sundan niyo ako. Puntahan natin yung bahay ni Lolo. O sige ho. Hanggang dyan lang kayo. Ala, yung matandang lalaki may talang itak. Lo, teka, siya Lolo mo? Sabi mo 63 na yung edad ng lolo mo. Oo nga. Parang hindi naman yata senior citizen yan. May dala pa siyang itak na nakatutok sa atin, oh. Hindi. Siya talaga ang Lolo Goryo ko. Ganyan lang talaga siya. Maliksip pa siya dahil sa palagi nakakondisyon yung katawan niya. Lolo Goryo? Kalma lang ho tayo dito. Ako nga ho pala si Carla, yung madrang pinapunta dito ni Padre Salvacion. Hindi nyo kami maloloko mga aswang! Aswang? Ay, Mang Goryo! Hindi po kami aswang! Huwag na kayong lumapit sa amin! Ang kakapal ng pagmumukha ninyong mapanlinlang na nilalang kayo para tumapak sa lupain namin dito sa Waling-Waling! Nagkakamali kayo dyan. Tao kami. Hindi po kami aswang. Oo nga, Lo. Ako to si Rodrigo.
Nawala yung kalabaw mo kagabi kaya ngayon lang kami nakarating. Nagmadali pa ako para balaan kayo sa mga aswang na yun eh. Ibig sabihin, may mga aswang na bangkila daw matake sa daanan, ganun ba? Ano? Bakit niyo po alam yan? Nagmamaang-maangan pa talaga kayo. Alam na namin na inatake ng bangkila ng kalabaw na sinasakyan ng apo ko kagabi. Dumating dito si Sister Carla kagabi. At alam kong siya lang ang nakaligtas kagabi. Kaya yung mga nandito, mga impostor kayo, mga aswang! Lolo, maniwala kayo! Kami to! Kami ang totoo! Nakaligtas kaming lahat kagabi. Nakisilo kami sa bahay ng isang matanda. Nagpalipas kami ng gabi kahapon. Pero ako pa rin to, yung apo mo, si Rodrigo. Ano? Pinapalabas mo ba na impostor yung Sister Carla na pumunta rito? Siya nga ang nagbigay ng babala sa akin, pati yung mga tao dito sa bahay ng Waling-Wali. Napupuntahan kami ng mga aswang na kagaya ninyo para magpanggap sa katauhan ng ibang tao para mambiktima. Lolo naman, maniwala kayo! Kung totoong tao kayo, ipaliwanag ninyo kung bakit kumukulo ang langis na to pangontra sa aswang. Hala, tignan nyo! Yung langis si Manggorio kumukulo nga talaga. Pero tao naman tayo. Paano nangyari yan? Ayun pa talaga kayo lumabas para samantalayan ang pag-alis ni Sister Carla. Para humingi ng tulong sa mga kasamahan niya sa kumbento. Ha? Ay, imposible ho yan, Manong Goryo. Kagabi ho, nung inatake yung kalabaw, nagulo din ho yung mga gamit ko at may nawawala nga rin ho sa mga damit ko. Kaya alam ko kung sino man ho yung pumunta dito kagabi, huwad siya. Isang malaking kasinungalingan ho yung pinagsasabi niya dahil lahat kami nakaligtas. Tama, nagsasabi na totoo si Sister Carla. Bakit kumukulo ang langis ko pagdating ninyo? Hindi ko alam. Baka may kung anong nilagay yung babaeng huwad na pumunta dito kagabi. Hindi ako naniniwala. Mga kasama, sugurin sila! Takbo na! May dalagita ka mga tao! Abulin nila tayo! Isa akong madre at dapat ay malakas ang pananampalataya ko sa Diyos. Ngunit sa mga oras na yon ay naguluhan din ako kung bakit kumukulo ang langis na pang-alkontra sa aswang ni Manggorio. Ang lolo ni Rodrigo, hindi namin inasahan ang pagbaliktad ng sitwasyon. Nakaligtas nga kami sa kamay ng sinasabi nilang bangkilan, ngunit hindi naman namin kayang patunayan na mga tao talaga kami. Ang tanging nagawa namin ay ang tumakbong palayo sa nayon. Ay, Diyos ko. Kagabi takbo ako ng takbo. Ngayon takbo pa rin ang ginagawa ko. Walang katapusang marathon to. Ano ba nangyayari, Rigo? Saan ba tayo? Napadbad pa talaga tayo sa magupat na lugar na to. Diyos ko, gulo-gulo na yung utak ko. Iyan ang aalamin ko. Sa ngayon, kailangan na muna natin lumayo sa nayon dahil hindi sila nagdadalawang isip na sugurin tayo eh. Kaya pala nawawala yung ilan sa mga damit ko eh. Yun pala, may balak yung taong yun na linlangin yung mga taga-nayon ng Waling-Waling. Natatakot ako sa pwede mangyari sa mga kasamahan mo, Kuya Rigo. Lalo pa't paniwalang-paniwala sila na doon sa nagpapanggap na peking Sister Carla na yun. Ano na magagawin natin ngayon? Parang may himatay na ako sa gutom. Sana pala tinanggap na natin yung alok ni Aling Luisa na kumain tayo doon eh. Yun nga rin yung iniisip ko eh. Kung bumalik na lang kaya tayo kay Aling Luisa. Tama, mas makakabuti kung pupuntahan natin ulit si Aling Luisa. Pagkatapos yan, papakiusapan natin siya na sumama sa atin at magpapaliwanag kay Lolo na totoo talagang hindi tayo mga aswang. Na tayo yung tunay. Oo nga, tama ka dyan, Rigo. Teka, bahay ba yan nasa unahan? Parang maliit na kubo, di ba? Oo nga no, pero parang abandonado. Walang ilaw. Yung baterya ng flashlight ko, parang paubos na rin eh. Lapitan kaya natin. Ngayon ko lang napansin na may kubo pala dyan ha. Palagi naman ako dumadaan dito sa tuwing naghahanap ako ng panggatong. Pero hindi ko yung napapansin. Talaga? Ibig sabihin bago lang yung kubo na yan. Hindi ko masabi. Mukhang luma at abandonado. Tara, silipin natin yung nasa loob. Baka pwede nating masilungan yan ngayong gabi. Tara. Ano amoy to? Ang lansa! Parang amoy patay. Ang baho! Teka lang, parang may natapakan yata akong malambot na lupa. Pabi, ilawan mo ka ng flashlight yung natapakan ni Rodrigo. Ito na. Parang dyan nanggagaling yung mabahong amoy sa natatapakan mo, Rigo. Ano to?
Parang bagong hukay na minadaling tambakan ng lupa. Parang may inilibig dyan na madalian lang ah. Teka, may nakalabas na kung ano. Ilawan mo nga, Bobby! Talaga? Pato ng kalabaw ah! Kalabaw? Tingnan mo, parang kalabaw yan! Ang baho! Kulang sa tapak ng lupa kaya maaligaso yung amoy na patay na kalabaw. Hindi kaya? Yung kalabaw ko to. Ito yung nawawala kong kalabaw no. Kalabaw mo? Akala ko ba dun lang sa may batis yung nawawala? Paano naman napunta yan dito? At bakit sigurado ka na kalabaw mo yan? Kung baka yan, magdududa pa ako. Pero kami lang ang may kalabaw sa lugar na to kaya alam ko amin to. Teka, psst. Halika dito, tingnan niyo to. Ano? Pamilyar ba kayo sa sibat na to? Parang nakita ko na to ah. Teka, saan ko nga ba ito nakita? Ano ba itong mabaong amoy na yan? Hindi ako makapag-focus. Alam ko na kung saan nakita natin.
may tumuso sa paa ko. Ano? May naapakan ako matulis eh. Teka, ilawan mo nga. Ano yan? Yung aswang, alam niya may pumasok dito. Naglagay siya ng patibong sa pinto. Naapakan ko tuloy yun. Ang sakit! Naku, paano na yan? Kargayin na lang natin si Kuya Rafael. Huwag na, mabagyat ako. Kaya ko naman yung sarili ko eh. Tatanggalin ko na rin itong tinig sa paa ko. Ang aswang na yun talaga. May gana pa siyang lagyan ng bugambilya yung paa na pinto niya. Lalagay na lang siya ng patibong yun pa. Para saan naman kaya yung bugambilya na yan? Talaga bang patibong yan? Pabayaan ko sa aswang na yun. Kagad naming tinungo ang daan pabalik sa bahay ni Aling Luisa para makahingi kami ng tulong. Ngunit nang dumating kami ron, malayo pa lang ay natatanaw na namin ang isang pamilyar na bulto ng lalaki sa labas ng kanyang bahay. Nang tingnan naming maigi, nagulat kami nang makitang si Goryo ito. Ibaba mo na lang kaya ako, Bobby. Total malapit na tayo sa bahay ni Aling Luisa. Ayos lang sa akin. Mas okay na din to para mapadali tayo sa paglalakad. Oh, ayun na. Natatanong ko na yung bahay ni Aling Luisa. Parang may nakatayo na lalaki sa labas ng bahay niya. Parang lolo mo yan ah. Imposible. Anong ginagawa ni Lolo dyan? Hindi naman lumalabas sa nayo namin yan eh. Lapitan natin. Hindi. Dahan-dahan tayo. Gusto ko marinig ang pinag-uusapan nila. Hindi kaya tayo matunugan ng lolo mo? Oo nga. Sa mukha pa lang hindi halatang 63. Paano pa sa pandinig? Makarinig tayo kahit dito. Basta mag-ingat lang tayo sa paglapit. Dito tayo dumaan.
May ideya ka ba, Rigo? Kung sino tinutukoy niyang anak? Hindi ko alam. Wala akong ideya na nasa Luciana pala kami sa nayon. Kaya pala kumukulo ang langis na pinapakita niya sa atin. Dahil siya pala talaga kinukontra nito. Dahil isa siyang aswang. Oo nga. Mukhang sanayon niyo, Kuya Rigo. Wala ka na maasahan doon. Pati si Aling Luisa, isa rin palang aswang. Kaya pala walang butas at pulido-pulido ang bahay niya. Dahil hindi na siya pwede masinaga ng araw. Ikakamatay niya yun. Teka. Ulitin mo nga yan, Rafael. Na, kaya pulidong-pulido ang bahay niya dahil ikakamatay niya ang sinag ng araw? Tama. Tama. Pwede tayo magsimula doon. Hindi natin alam kung paano sila tatanunin. Pero malinaw na ang kahinaan ni Aling Luisa ay sinag ng araw. Kung ganon, anong gagawin natin ngayon? Hindi na tayo makakapasok sa nayon nyo. Wala din tayo mahihinga ng tulong lalo na sa aswang na yun. Oo nga. Ikaw, Rigo, tagawaling-waling ka, di ba? May naalala ka bang sikretong daanan para makalapit sa bodega kung saan nila kinulong yung tunay mong Lolo Goryo? Wala. Hindi nga namin alam na 2 taon na pala namin nakakasama ang huwad na Lolo Goryo ko. Ano nang gagawin natin? Kailangan natin makahanap ng paraan para mapalabas si Aling Luisa sa lungga niya. Sa umaga. Narinig ko kanina, ikinulong daw ng isang manunugis ang anino ni Aling Luisa gamit ang isang santo. Hindi kaya yung rebulto ni San Miguel Arcangel na nakita natin? Baka nga yun. Kung hindi tayo makakapasok sa nayon, baka magawa nating pumuslit sa bahay niya paggabi para kunin yon. Baka yun na ang solusyon na hinahanap natin. Pwede yun, pero nag-aalala ako sa lolo ko. Kailangan ko siyang mahanap. Pero hindi tayo papapasukin sa nayon. Hindi tayo makakalapit sa bodega. Nalilito ako kung anong uunahin. Kung pupuslit tayo at makuha yung rebulto, wala naman tayong ideya kung anong gagawin dito. Parang narinig ko na to dati. May grupo ng manunugis na hindi pumapatay ng aswang pero kaya nilang ikulong ang anino nito sa banal na bagay. Noon, nagsanib puwersa ang manggagamot at pinakamalakas na aswang laban sa tiwalag na grupo ng malalakas na aswang. Ha? Aswang at manggagamot? Magkasundo? Oo, ang leader noon ay isang pare. Gumawa sila ng kasunduan. Tao sa umaga, aswang sa gabi. Para masiguro ang kasunduan, pumayag ang mga aswang na ikulong ang anino nila. Simula noon, may mga aswang na wala ng anino o refleksyon. At ang tanging paraan para patayin sila, basagin ang bagay kung saan nakakulong ang anino. Kung ganon, kailangan lang natin basagin ang rebulto. Ang mabuti pa, unahin na natin pagkuha ng bagay na yun sa bahay ni Aling Luisa. Pero paano? Mag-uumaga na. Kung maglalakad tayo ngayon, aabutin tayo ng liwanag. E di maghihintay tayong gumabi ulit. Hindi tayo pwede magpadalos-dalos. Tama. Sa pagkakataong to, kailangan nating mag-ingat. Hindi natin alam kung ilan pang aswang ang nasa nayon mo. Kagad kaming bumalik sa lugar na malapit sa bahay ni Aling Luisa at nagmasid buong araw. Hanggang sa tuluyang gumabi. Inintay namin ang kanyang pag-alis at hindi nga kami nabigo. Hindi pa nag-aalas 7 ng gabi, umalis na siya. Nakasuot ng damit na pangmadre at lumipad papalayo gamit ang mga pakpak na tumubo sa kanyang likod. Ayun na, lumabas na siya. Suot niya yung damit mo, sister. Kaloka talaga. Pwede ba, Rafael? Hinaan mo yung boses mo. Baka mamaya marinig tayo niyan, patay tayo. Pasensya na. Ano yan? Parang nasasaktan siya. Parang may lumalabas sa likod niya na kung ano. Ayun na. Tinubuhan siya ng mga pakpak. Alis na yan. Bubuksan natin yung bahay niya. Kukunin natin yung rebulto ni San Miguel Arcangel. Babasagin natin yun. Tapos na ang laban. Ligtas na tayo lahat. Oo nga. Ayun na, lumabas na siya. Tara na, kunin na natin yung rebulto. Halika na kayo. Bilisan na natin. Sana madali lang buksan ang pintong yan. Sirain na natin yan kahit anong paraan. Tama. Kailangan natin ng malaking bato. Mas malaki pa dyan. Mas malaki? Teka, maghanap pa ako. Teka. Ito, ayos na ba to?
O ito, ayos na yan. Ayos, sige na, sirain na natin. Ito na. Parang hindi kaya. Kailangan pa natin ng mas malaking bato. Ito. Mas malaki to. Akin na. Kuya Rico, tignan mo. Ayan ka, si Aling Luisa, nagpalit na siya. Nandito na ako. Ano na kayo ngayon? Ayun na sila, Rico. Ano nagagawin natin? Lalaban tayo. Teka, kukuha ko na marami pa to. Huwag kang pakampante, Aling Luisa. Dahil lamang pa rin kami sa inyong dalawa. Hindi kayo lamang. Dahil ngayong gabi, 3 laban sa 3 ang labanan. Ano ibig mo sabihin? Hindi maganda ang timing. Pero hayaan niyo akong ipakilala ang tunay kong anak. Ano? Aking anak, magpakilala ka na. Masusunod ang utos mo, inay. Ano? Ikaw? Pasensya na, sister. Pero ako talaga ang rason ng lahat ng kaguluhan ninyo. Imposible! Mali ka, sister. Posible. Ilang linggo ko na kayong niloloko. Pati si father na paabo ko. Nalaman ko na rin ang pakay ng parokya ninyo kada 2 taon. Pero ngayon, kami ang babago sa takbo ng orasyon na ginuto ang maso. Kaya pala palpak palagi ang plano dahil ikaw palang may pakana. Oh, kalma, Kuya Rico. Bago ka magwala, si Rafael muna ang pagbuntungan mo ng galit. Anong ibig mo sabihin? Rafael? Aswang ka rin? Hindi! Tao ako! Tunay ako tao! Ano sinasabi niya? Naisa ka rin sa may pakana? Magpaliwanag ka! Hindi ko alam! Inosente ako! Sige na, Rafael. Sabihin mo na sa kanilang totoo. Para sa kalaman mo, Kuya Rico, ang dahilan kung bakit nakawala ako sa sumpa ay walang iba kundi si Rafael at ang mga kaibigan niya. Magsalita ka, Rafael. Kung hindi... Oo na! Sasabihin mo na! Nandito ka. Hindi ako handa sa mga revelasyong narinig ko.
ang pagiging aswang ni Bobby, ang pagbalik ni Aling Luisa, ang pagdating ng Pekeng Goryo. At higit sa lahat, ang punot dulo ng kaguluhan, ang iligal na pagmimina ng grupo ni Rafael sa lugar, na siyang dahilan ng aksidenteng nagpatakas sa anino ni Bobby na ikinulong ng mga manunugis sa matagal na panahon. Rigo! Akala mo talaga may laban ka sa akin? Bagito ka pa. Kailangan mo pang pumatay ng sandamakmak na aswang para matalo mo ko. Kayong mga aswang ang malas sa rayo ng waling-waling! Mali ka. Malas kayo dahil dito kayo nanirahan sa lupain namin. Lupa ko to. Hindi mo to pag-aari! Sa amin tong lupang to! Sa ama ng lolo Goryo ko! Hindi! Akin ang lupang to! Patayin sila! Kayong dalawa, wag niyo hahayaang makalayo ang kasamahan ni Rodrigo! Masusunod po, Aling Luisa. Subukan yung lumapit sa akin! Lumayo kayo! Madali lang naman kami pakiusapan. Sabihin niyo lang sa amin kung nasaan ang ginuntuang maso. Nek ninyo, hindi nyo makukuha ang gintong maso sa amin. Kahit kami ni Lolo, hindi na namin alam ang pinaglagyan nito eh. Kaya nga kada 2 taon, dinadasalan ng mga taga-parokyano ang lupain dito para mas lumakas ang pagkakakulong ng mga anino ninyo. Wala na sa amin ang gintong maso. Pwede ka magsinungaling at gusto mo. Pero pag napulungan ka na, sasabihin mo rin sa amin kung nasaan ang gintong maso. Magmamakaawa ka rin. Hindi yan mangyayari. Ako mismo ang papatay sa'yo. Magnanakaw ng katawan ng lolo ko! Rafael! Layo mo siya! Nakita mo bang nangyari sa kasamahan mong bakla? Patunay lang yon na hindi niyo kami kaya. Kitang-kita ko kung paano itulak ni Bobby sa anyong aswang si Rafael at lumipad ito ng napakalayo. Tumagos siya sa mismong pintuan ng bahay ni Aling Luisa. Tumilapon paloob. Hindi ko alam kung may malay pa siya. Ang tanging nagawa ko, umasa sa proteksyon ni Rodrigo. Pero halata sa mukha niyang pagod na siya hanggang sa Akala ko may itatagal pa siya sa laban. Palabas ko na.
Habang sinasabi ko yon, dali-dali akong kumuha ng lata ng floor wax at dumakot nito. Inihagis ko sa kanila, kasabay ng nakasinding lampara. Alam kong delikado ang floor wax dahil sa sangkap nito at pwedeng lumiyab sa apoy. Hindi ko inisip sa buong buhay ko na magagamit ko yon laban sa aswang para silaban ang mga nilalang na hayok sa laman. Habang hindi sila magkamayaw sa sakit ng pagkasunog, mabilis kong hinila si Rafael at Rodrigo palabas ng bahay. Patayin niyo yung apayang ina! Patayin niyo! Papatayin kitang babae ka! Mama! Hindi ko na kaya, nasusunog na ako! Tubig! Bigyan niyo ako ng tubig! Diyos ko, naway pagbabayan niyo ako sa gabing ito. Rodrigo! Rafael! Gising! Ligtas na tayo. Bumalik na tayo sa layo ng waling-waling. Sister! Rafael! Salamat sa Diyos. Sister, yung mga aswang! Nandiyan na sila. Sa loob na nasusunog na bahay na yan. Sino sumunog sa kanila? Ikaw? Ikaw ba tumalo sa kanila, sister? Hindi ako. Tayo. Tayong tatlo ni Rigo ang lumaban sa kanila. Kaya tayo rin ang tumapos sa labanang to. Pero paano? Edi, natakan ko gamit ang floor wax at lampara. Floor wax? Lampara? Ay, nako, alam mo, mahirap ipaliwanag. Pero sa mga huling sandali, naisip ko yun. At nagtagumpay tayong sunugin ng mga aswang na yun. Malapit na matupok ang buong bahay nila. Ligtas na tayo. Pero sister, si Rigo, hanggang ngayon hindi pa rin siya nagigising. Kailangan nating bumalik sa nayo ng waling-waling para humingi ng tulong. Napuruan siya ng malubha. Sister, tinan mo, sobrang dami na tao na papunta rito. Humingi tayo ng tulong. Teka, wag. Hindi natin alam baka kampon yun ni Aling Luisa. Ano? Hindi ba bilang yung mga bato na tinurok namin ng mga kaibigan ko? Kaya hindi ko alam kung ilang aswang ang napalaya namin. Diyos ko po. Wala na tayong alas na natitire. Pati si Rigo. Sugatan at walang malay. Ayun na, malapit na sila. Kayong dalawa, anong ginawa ninyo sa apo ko? Kamukha niyo yung Goryo na nasusunog sa loob. Siya ang tunay na lolo Goryo ni Rigo. Oo nga. Magandang gabi ho. Anong maganda sa gabi ko? Sabihin ninyo bakit duguan ang apo ko? Lolo Goryo, ako ho si Sister Carla. Hayaan niyo sana kaming magpaliwanag. Ipinaliwanag namin ni Rafael ang buong pangyayari. Simula sa unang beses naming makatagpo ng aswang, naintindihan ng mga tao sa nayon ng waling-waling ang totoong nangyari at humingi sila ng tawad sa amin. Puno ng gulat at pagpapatawad ang gabing yon. Pagkatapos ng lahat, pinuntahan namin ang hukay na nagagawa ni na Rafael, pero sa pagkakataong ito, kasama na namin ang tunay na Lolo Goryo. Dahil sa pagbabadali ng aswang na yon, naiwan niyang nakabukas sa bodega. Kaya yun, may nakapasok na tao at sinaklolohan ako. 2 taon din ako nakakulong roon. Mamak talaga mga aswang na yun. Sila ang mga nilalang na walang alam kundi manakit ng isang katawan. Nandito na tayo. Ang bangin na to, ang pinagukaya namin. Grabe. Ilang tao yung nagukay nito? Mga nasa 15 kami. Pero sa kasamaang palad, ako lang talaga nakaligtas sa pag-atake ng mga aswang. Ano to? Mga gamit namin na naiwan yan. Imposible. Gamit niyo rin ba ito? Saan niyo nabili ito? Yung maso na yan, nakita lang yan naman kasamaan ko sa may sapa. Inaano daw sa tubig pero hindi naman namin ginamit kasi parang sobrang bigat naman para sa isang maso. Rigo, ito na yun. Anong ibig niyo pong sabihin? Ito ang maso na nawawala ng ilang dekada nang nakakalipas. Ang maso ba ito
ang gamit ng pinakamalakas na aswang para talunin ang mga tiwalag na aswang. Ang maso na ito ang tumalo sa mga aswang na iyon. Pero, kinituan di ba? Hindi naman kulay ginto yan. Kulay pilak yan. Mas mukha pa nga yung stainless para sa akin eh. Malaba, dahil ang gininto ang maso ay tinatawag na puting ginto. Napasabi na lang talaga ako ng pambihira. Sa mga oras na yon, ang inaasahan naming manilaw-nilaw na ginintuang maso ay white gold pala. Sino ba namang mag-aakala na ang isang ordinaryong maso na mukhang pilak sa panlabas na anyo ay siya palang maso na lumipol sa mga masasamang aswang, hindi ba? Hindi man namin nabasag ang rebulto ng San Miguel Arcangel ay nabigyan naman ng linaw ang lahat. May bonus pa dahil natagpuan na namin ang nawawalang maalaman na ginintuang maso. Ako pong muli, si Sister Carla. Maraming salamat sa pakikinig ng aking kwento at more power sa inyong channel.